Ang militar ng Ukraine ay nakikibahagi sa digmaan ng US at Israel laban sa Iran. Sinabi ni punong ministro ng UK Keir Starmer na matapos atakihin ng Iran ang mga base militar nila, aktwal nang sumasali ang Britanya sa digmaan at humingi ng tulong sa mga Ukrainyo. Nagbigay ng pangunahing pahayag si Starmer dito. Sabi niya, tutulong ang mga espesyalista mula Ukraine sa United Kingdom para protektahan ang mga bansa sa Persian Gulf laban sa drone attacks ng Iran. Direktang sinabi ni Keir Starmer na kinukuha ng Britanya ang mga sundalong Ukrainian para lumaban sa rehimeng Iranian. Inamin ni Volodymyr Zelensky na ang matagalang digmaan laban sa Iran ay maaaring magdulot ng problema sa Ukraine gaya ng kakulangan ng misel para sa depensa sa himpapawid. Sinabi rin ni Zelensky na ang operasyon ng US at Israel sa Iran ay posibleng magandang senyales para kay Pangulong Vladimir Putin ng Russia. Ito, partikular, ay paalala kung paano palaging natatapos ang isang diktadura. Sa Europa, dumarami ang bansang handang sumali sa digmaan kontra Iran, kaya't kailangan nila ang tulong ng Ukraine ng higit kailanman. At para dito, may mga purong pang-ekonomiyang dahilan din. Ito ay ang presyo ng gas at langis na biglang tumaas sa Europa. Ako si Alexi Pechi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula sa episode na ito, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito at i-like ang episode. At mag-iwan kayo ng kahit anong komento sa video na ito para mas maraming manonood ang makakita ng episode na ito. Iniimbitahan ko rin kayong mag-subscribe sa Telegram channel kong Pechi News. Nasa description ng video ang link. Doon kami naglalatala ng mga balitang napapanahon agad-agad kapag may dumating. At doon din ninyo makikita ang mga anunsyo ng lahat ng bagong video na lalabas sa YouTube channel na ito. Kaya, ang mga espesyalistang militar ng Ukraine ay tutulong sa United Kingdom na protektahan ang mga bansa sa Persian Gulf laban sa mga pag-atake ng mga drone ng Iran. Inihayag ito ngayon ng punong ministro ng Britanya na si Keir Starmer. Narito ang kanyang pahayag. Magdadala kami ng mga eksperto mula sa Ukraine kasama ang aming sariling mga eksperto upang tulungan ng mga kasosyo mula sa mga bansa sa Persian Gulf na pabagsakin ang mga Iranian na drone na umaatake sa kanila. Hindi sumasali ang United Kingdom sa mga pag-atake laban sa Iran at wala rin balak makiisa sa operasyong militar ng Estados Unidos at Israel. Gayunpaman, susuportahan nito ang depensa ng kanilang mga kaalyado. Ito ang pinakamainam na paraan upang alisin ang kasalukuyang banta at maiwasan ang lalo pang paglala ng sitwasyon. Ngayon, ang mga eksperto ng Ukraine kasama ang ating mga eksperto. To help Gulf pumunta sa kanila. Kasabay nito, sinabi ni Alexander Kamyshin, tagapayo ng presidente ng Ukraine sa mga usaping estratehiko na handang tumulong ang Kyiv at ibahagi ang kanilang karanasan sa pakikipaglaban sa mga Iranian drone na Shahed. Sa totoo, ang parehong Shahed din ang umatake ngayon sa mga bansa sa Persian Gulf. Ayon sa kanya, nakakaya ng mga sundalong Ukranyano na harangin ang halos 70% ng mga Rusong attack drone na sumasalakay sa mga lungsod ng Ukranya minsan daan-daan tuwing gabi, tulad ng alam ninyo. Dapat nating maunawaan na ang mga bansa sa Persian Gulf ay hindi nakakaranas ng kahit malapit sa nararanasan ng Ukraine kung saan daan-daang drone ang umaatake sa mga lungsod. Kahit ganon, makikita pa rin natin ang footage ng pagtama ng mga drone sa Dubai o Riyadh na nagpapakitang mababa pa ang antas ng kanilang laban sa banta at tiyak na kakailanganin nila ang tulong ng Ukraine. Paalala, noong Pebrero 28 ng umaga, nagsagawa ng pag-atake sa Iran ang Estados Unidos at Israel. Ang mga pagsabog, partikular, ay yumanig sa Tehran, Isfahan, Karaj at sa lalawigan ng Kermanshah. Napatay si Ayatollah Ali Khamenei, pinakamataas na pinuno ng Islamikong Republika sa panahon ng pag-atake. Bilang tugon, inatake na ng Iran ang mga base militar ng Amerika sa gitnang silangan gamit ang mga misil at drone. Partikular, tinamaan ng mga pag-atake ng Iran. Bukod sa Israel, syempre, nadamay din ang Saudi Arabia, United Arab Emirates, Bahrain, Qatar at Jordan kung saan matatagpuan ang mga base militar ng Amerika. At ayon sa opisyal na ulat, dahil sa mga pag-atake ng Iran sa United Arab Emirates, 3 katao ang nasawi at 58 ang nasugatan. Ilang pasilidad, kabilang ang mga paliparan sa Dubai at Abu Dhabi, ang inatake. Sa Saudi Arabia, ang pag-atake ay tumama sa mga oil shipment at sa refinery sa Ras Tanura. Ngayon, pansamantalang isinara ng Saudi Aramco ang kanilang pasilidad bilang pag-iingat.
Kasabay nito, ang refinery na matatagpuan sa baybay ng Persian Gulf ay siya ring pinakamalaking export terminal para sa langis ng Saudi. Hindi pa naapektuhan ang supply ng langis at petrolyo sa lokal, kaya kailangan pa rin ng mga bansang ito ang tulong ng mga Ukrainian. At dito, kung tutuusin, Рассматривая ситуацию на данный момент, mukhang ang estratehiya ng Iran, partikular ng hukbo ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon, ay nakatuon sa pagtatangkang maghasik ng pinakamalaking kaguluhan sa buong reyon. Bakit ko ito sinasabi? Dahil nang binilang ang dami ng mga pag-atake ng Iran sa buong reyon, lumabas na karamihan sa mga pinakawalang mga missile at drone ay hindi papunta sa direksyon ng Israel. Inatake ng mga yon ang Saudi, ang Emirates, pati na rin ang Bahrain at Qatar. Sa totoo lang, layunin ng Iran na likhain ng eksaktong larawang nakita natin mula sa Dubai para maghasik ng takot, para ipakita sa buong Arabong mundo at sa lahat ng bansa sa Persian Gulf kung ano ang maaring mangyari sa kanila, lalo na kapag sinuportahan nila ang mga Amerikano at mga Israeli, mulay para lumikha ng matinding tensyon sa supply ng langis upang, sa esensya, ang mga bansang ito sa Persian Gulf, ayon sa inaasahan ng Tehran, ay magsimulang mag-pressure sa Estados Unidos ng Amerika na itigil ang digmaan. Ibig sabihin, ulitin ko, mas marami sa mga drone at missile ay hindi papuntang Israel. Kasabay nito ang mga leader ng tinatawag na Malaking Tatlo, ito ay Alemanya, Pransya at Britanya. Nagbanta sila sa Iran, nasasali sila sa operasyon ng US at Israel. Kung hindi titigil ang Tehran sa pag-atake sa mga bansa sa gitnang silangan na hindi naman kasali sa labanan. Ngayon, babanggitin ko ang isang sipi mula sa kanilang pinagsamang pahayag. Nagalit ang mga lider ng Pransya, Alemanya at nakakaisang kaharian sa walang pinipili at hindi proporsyonal na pag-atake ng Iran gamit ang misail sa mga bansa sa reyon, pati na ang hindi kasali sa mga operasyon ng US at Israel. Ang padalos-dalos na pag-atake ng Iran ay nakatarget sa pinakamalalapit na kaalyado ng Europa at nagbabanta sa militar at sibilyan sa rehiyon. Gagawa kami ng hakbang para protektahan ang aming interes at ng aming mga kaalyado sa rehiyon. Maaring kabilang dito kung kinakailangan ang paggamit ng angkop ng mga hakbang militar para depensahan at sirain ang kakayahan ng Iran na magpakawala ng mga misil at drone mula sa kanilang pinagmulan. Dito, dapat tandaan na may dahilan din ang Europa para mag-alala, hindi lang dahil sa mga pag-atake sa gitnang silangan. Ang totoo, biglang tumaas ang presyo ng langis sa buong mundo at sa Europa, tumaas din ang presyo ng gas. Ang pagsasara ng Strait of Hormuz, daanan ng halos 30% ng global na liquefied natural gas, ay nagdulot ng biglaang pagtaas ng presyo ng gas sa Europa. Bumibili ang Europa ng liquefied gas pangunahin mula sa Estados Unidos, pero maaring tumindi ang pandigdigang kompetisyon para sa fuel. Dahil karamihan ng bansang Asyano ay nagaangkat nito mula gitnang silangan. At dahil dito, ang presyo ng liquefied gas ay biglang tumaas ng 27% ngayon. Pero sa Ukraine, nagpapadala sila ng mga sinyales na hindi lang dapat Iran ang pinipilit. Sabi ni Volodymyr Zelensky, ang operasyon ng US at Israel sa Iran ay posibleng maging magandang senyales para kay Pangulong Vladimir Putin ng Russia. Ito ay paalala kung paano nagtatapos ang anumang diktadura. Ngayon, ipinaalala ni Zelensky kung paano ipinakita ng Russia ang sarili bilang kaalyado sa Syria pero hindi nailigtas ni Putin ang rehimen ni Assad. Sabi ni Zelensky, naulit na naman ang parehong sitwasyon. Para sa akin, ipinakita rin nila ngayon ang kanilang kahinaan bilang kaalyado, wala silang silbi. Hindi kayang tulungan ng Moscow ang kahit sino. Nakatutok ang buong sandatahang lakas ng Russia sa Ukraine, wala na silang ibang puwersa. Sa tingin ko, magandang sinyales para kay Putin ang nangyayari sa Iran para makita kung paano nagwawakas ang diktadura. Ayon kay Zelensky, hindi naapektuhan ng labanan sa gitnang silangan ang supply ng armas para sa Ukraine sa ilalim ng programang Purell. Gumagana pa rin ang programang ito, pero kung tatagal ang labanan, maaaring magbago ang sitwasyon. Maaring maapektuhan ang mga misil pang depensa sa impapawid, kaya para sa Ukraine, mas mabuting matapos agad ang digmaan kontra Iran. Dahil dito handang tumulong ang Ukraine sa mga partner nito. Dito ko natatapusin. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like.
Mga kaibigan, kung naging interesante at kapakipakinabang sa inyo ang episode na ito, suportahan ninyo ang YouTube channel sa pamamagitan ng donasyon o sponsorship subscription gamit ang mga link, detalye sa description o QR code sa inyong screen. Ako naman ay magiging lubos na nagpapasalamat sa anumang suporta mula sa inyo. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat!